Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sino po ang nakakaintindi at nakakaalam sa salitang integridad? Marami nakangiti, ibig sabihin, alam ninyo yung salitang integridad. Pag ba kayo'y sinabihan na, naku, wala ka namang integridad, nararamdaman nyo ba yan? Kasi ang salitang integridad ay napakalalim ang kanyang kahulugan. Siguro sa ngayon, ewan ko kung tanungin nyo yung mga anak ninyo, alam niyo ba yung ibig sabihin ng integridad? Maring, sandali lang ma, i-google ko lang. Tingnan ko lang ano ibig sabihin ng integridad. Pero sa atin, my brothers and sisters, ang integridad ay nagsasalita sa buo mong pagkatao. It's the way who you are. And especially, the things that coming out from you. Yun yung integridad. Hindi yung pumapasok, kundi kung ano yung lumalabas. Doon nasusukat ang integridad ng isang tao. Number one, paano natin masasabi na isang tao ay may integridad? Una is kapag pinapili siya ng dalawang bagay. Isang bagay na para sa pag kinuha niya ito ay magiging gaganda ang kanyang buhay. O isang bagay na pag pinili niya ito ay hindi gaganda ang kanyang buhay pero meron siyang kapayapaan sa kanyang puso. Ang isang taong may integridad ay hindi niya pipiliin ang kanyang sariling kapakanan para siya'y guminhawa lang sa buhay. Kundi meron siyang tinatawag na prinsipyo. Prinsipyo ay nakabase sa mga utos ng ating Panginoon kung ano yung tama at kung ano yung nararapat at kung ano yung nakakabuti sa karamihan. That's principle. What is truth, what is good for everybody, and what is godly. Na kahit na sabihin mo na ang pagpili mo nito, it will make you suffer. Pero ang isang taong walang integridad ay kung ano yung makapagpaligaya sa kanya, kahit mawala ang kanyang prinsipyo. And you know, my brothers and sisters, noong unang panahon, ang salita ay napaka-powerful. Kapag ang isang hari ay nagbigay siya ng isang salita, sabi nila, ang utos ng hari ay hindi mababali. Utos lang yun, pero merong action. Ngayon, minsan we question the credibility of words. Because somehow, words becomes meaningless. Words doesn't have much integrity. Words sometimes becomes the source of doubt sa ating pag-iisip. Maraming taong magaling magsalita, pero when it comes to putting them into action, doon pumapalya. Noon, ang salitang sakramento ay para itong kasunduan, yung sakramentum. Kaya mga sacraments natin ay isang kasunduan. Halimbawa, ako ay merong ibebenta o isasangla sa'yo. Noong unang panahon, ang gagawin namin ay gagawa kami ng isang bilog at hahatiin ko yan ng hindi tamang, ayun parang pag-ganon-ganon. So, ibibigay ko sa iyo yung kabila, akin yung kabila.
Para kapag dumating yung panahon na kailangan ko ng patunay na akin yon, ay pagdidikitin lang natin para makita kung sino talaga ang may-ari. Na parang movie, ano? So dumating yung panahon na siyempre ang buhay natin ay nagiging advance. Ngayon pagdating sa credibility ng salita, hindi na lamang tayo naniniwala sa naririnig natin sa isang tao, kundi sabi natin, let's put that into writing. Para nang sa ganun, lahat ng ating sinasabi ay documented. Tama ba? And kung gagamitin natin yan sa korte, hindi yan tatanggapin ng korte kung hindi yan notarized. So kailangan yung pinirmahan ninyong dalawa with other witnesses ay kailangan notarized. So you'll see, the words is diminishing its power. And now, because of technology, we don't only rely on documents, but we also rely on videos. Kailangan documented tayo. Dapat naka-video yan para nagininiwala tayong hindi yan fake. So, my brothers and sisters, integrity of words, which is associated to the human being, ay masabi natin na unti-unting nawawalan ng bisa, and it brings a big question to the human person. Ano ibig sabihin? Minsan, because of our experiences in life, we started to question the integrity of the words ng kahit sino. Kahit sino. Kasi ngayon, I was watching a documentary sa YouTube about scamming. Scam. Ang mga scammers, sa panahon natin ngayon, ay hindi na lamang siya parang gawaing ng, it's not only an underground work, but becomes a job. Now, it becomes a job. Kasi yung kapag marami kang may scam, maloko, magancho, ibig sabihin yung sweldo mo sa loob ng isang taon, pwede mong kitain ng isang araw. That's scamming. Kasi ang mga tao ngayon, they believe still in words, but the thing is, because of what's happening around us, people started to question everything. Minsan merong nag-offer sa akin ng trabaho online. Sabi ko, bakit kaya nila ako ino-offer ng trabaho? Dami ko nang gawain. So, ibig sabihin, itong mga taong to ay, they're phishing our emails, kung saan man nila nakuha, and even our telephone numbers, and then they send many text messages for us to be scammed. So, di mo na mamalayan na pag pinindot mo yung isang link, nakalink na yan sa iyong mga bank accounts, sa iyong GCash, at nakukuha nila yung mga details. So be careful of that. So, makikita natin na online and even offline, yung sinasabi natin na dati naniniwala tayo kaagad dahil may integrity ang tao, ngayon kailangan mo nang magtanong lagi. Kailangan mo nang mag-isip lagi. And if that will become the culture of humanity, that we always think, tama ba siya? Fake ba siya? Tama ba kanyang sinasabi? If that becomes our norm, pagkikita mo yung trust na sinasabi natin, yung trust, it's becoming harder and harder to believe. Alam mo ba yun sa Sa China, I think, last week, di ba pag may mga competition, merong anchor na nagsasalita, no? Yung ginawa nila is AI. Hindi na totoong tao yung mga nagsasalita. It's computer. And they're doing their job well. And in London, I think about 4 months ago, naggumawa din sila ng isang preacher and it's computer. At lahat na tao, amazed sila sa kanilang nakikita, but they didn't know that they're listening to an artificial intelligence. And we're going into that direction. We're going to that direction very fast.
No, malalaking company, they're spending billions of dollars to improve their AI technology. And believe me, my brothers and sisters, life will become harder and harder for human being. Kasi unti-unti, we will become controlled by technology, whether we like it or not. No? Kung sino yung may pera, sila yung nasusunod. Yun yung laban sa mundo. Kung sino yung makapangyarihan, sila yung nasusunod. Ngayon, what about our humanity? Paano yung bilang tayo na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa integridad ng buhay, naniniwala na ang buhay ay galing sa Panginoon? Paano tayo? Paano tayo? You know, kung ganito yung direksyon ng buhay, I also believe that even though we're moving very fast into a technological world, God will also move along with us. Yun yung paniniwala ko. God will change something in the course of history para maramdaman natin na despite that technology is growing higher, God will also grow higher. No? God will never abandon humanity. And that's what I believe. Yun ang paniniwala ko. If God will do something na para ma-accommodate niya yung ating consciousness, God will do that. Yun yung kanyang power. Yun yung kanyang power. Pakita na lang natin, very big example, yung nangyaring itong COVID sa buong mundo. Akala natin, yung mga malalaking bansa is they're very strong and resilient and they can use their money and power to protect their people. But in reality, nobody can defeat God. Nobody. Sabi nga ni Saint Teresa, ang kailangan nating gawin is we need to understand who we are. Kailangan maintindihan natin sino ba talaga tayo. Kasi there is this illusion in our minds that because we created all this advanced technology, ang ating iniisip as tao is will becoming higher than anything or anybody in this world. No? We're becoming God, a little God in the world. But the truth is, sabi nga nila, pwede kang gumawa ng isang rocket na papunta sa buwan. And you know how much expertise and engineering that could have, you know, para just to make that thing fly to the moon. Pero you cannot make a seed grow, no, without the grace of nature and God. You cannot. Because everything that we are enjoying here, that we made it into something not real or artificial, everything comes from the earth or air or water, which is lahat yan ay galing sa Diyos. Kahit sa gaano tayo kalayo pumunta, babalik pa rin tayo kung saan tayo nagmula. And you can see that in our human life. Kahit yung pinakamatanyag na tao sa buong mundo, pagdating ng araw, sa lupa rin siya babalik. Sa lupa rin siya babalik. Wala tayong kawala. So my brothers and sisters, with that, it should give us hope. That when we say, yes, I will follow God, and I will believe in God, and I will give my life to God. Pag yun yung ating iniisip, just like the reading natin din sa gospel natin, kahit mahirap, yes, let's do it. No? Kahit minsan sinasabi natin ay nahirapan tayong sumunod sa Panginoon, now we find it very difficult to follow the Lord's steps. Pero with God's grace, we can do it. Kasi nagawa na ng mga santo, nagawa na ng ating Panginoon. Meron nang nauna sa atin. Meron na nauna sa atin. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya yan. Sabihin lang natin sa ating sarili, kakayanin ko yan sa tulong ng Diyos.
Na instead na sabihin mo, I cannot do it, sabihin mo, with the help of God, I know that I can do it. Kung yun yung ating pag-iisip at pagtingin sa buhay, my brothers and sisters, makikita mo that God will always walk with you along the way. No, He will never abandon you. And perhaps, yung justice that we want to achieve in this world, no, maaari hindi natin makamit dito sa mundong ito, but there, in heaven, we will receive justice from God. That's for sure. That's for sure. Because God is always looking at us, always watching us, and is very close to those who are oppressed, to those who doesn't have anything and powerless. Doon malapit ang Panginoon. Kaya doon sa ating pagbasa, sabi ni Jesus sa mga elders ng Jerusalem, sabi niya is, look at the prostitutes. Look at the Gentiles. Sabi niya, they're already following the Lord. And you, sabi niya sa kanila, you've been with the Lord for a long time, pero maybe not only, you're only following the Lord by the law, but you're not following the Lord by your way of life. No? Tinitingnan ng Panginoon is yung way of life, how we put our faith into an actual reality. Paano mo nilalagay ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na desisyon sa buhay? Minsan mahirap maging Katoliko, my brothers and sisters, maging Kristiyano. Sapagkat every time that we make decisions, alam natin kung ano yung tama at mali. No? Kaya ang hirap ako minsan, pag ako'y nagdadrive, no, along Holy Spirit, minsan ay maraming mga sumisingit-singit, no? Bilang isang makasalanang tao, sumisingit din ako. Tapos sabi ko, nauna ako sa'yo. Pero bigla akong sasampalin ng Holy Spirit. Sasabihin sa akin, you're not charitable. No? Hindi ka man lang nagbigay. Malay mo kung sumingit siya kasi meron siyang kailangan, nagmamadali siya dahil may emergency, and yet hindi mo man lang pinagbigyan. Na alam mo, minsan, sasampalin ka ng Holy Spirit na gano'n, na mga katotohanan na yun yung mga faith natin, na if you put them into action, talagang they're quite challenging. Very challenging. Kaya nga, when you follow the Lord, no? When you follow the Lord, despite that we are like Gentiles and prostitutes, the Lord is pleased. Natutuwa siya sa atin. Dahil sinusubukan nating sumunod sa Kanya. No? Sinusubukan nating sumunod sa Kanya. Kaya in this Mass, no, we pray, my brothers and sisters, that the integrity of our being, the integrity of being human person, and the integrity of God in us will also manifest in our day-to-day decisions and actions. Kumbaga, parang sinasabi ng Diyos sa atin, huwag ka lang Kristiyano o Katoliko pag oras ng misa. Kristiyano at Katolika ka 24 hours a day, 7 days a week. Yun ang sinasabi ng Panginoon. No? And if you follow that, no, there will be a cross that you have to carry. Pero the thing is, there will be resurrection. There is victory at the end. Pag lang kayong bibitaw, hindi rin kayo bibitawan ng Diyos. No? Hindi kayo bibitawan ng Panginoon. So let us entrust this world, no? The humanity in the hand of God. Na kahit anong nangyayari sa mundo natin, at the end, God will prevail. Amen? Let us